May isa pong santo sa Biblia na halos walang sinabi, walang recorded na salita, walang sermon, walang sulat, walang kahit isang pangungusap na direktang nanggaling po sa kanyang bibig. Tahimik lang, parang isang anino sa likod po ng pinakadakilang kwento sa kasaysayan. At kung titingnan mo po ang unang tingin, iisipin mo po na bakit siya mahalaga? Bakit siya kasama sa plano ng Diyos? Bakit siya pinili? Pero narito po ang mas malalim na tanong. Isang tanong na hindi po kayang ipaliwanag ng simpleng lohika. Bakit ang tahimik ng taong ito ay patuloy na nagpapakita sa mga santo sa loob ng daang-daang taon? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi sunod-sunod po ng mga santo mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang panahon, iba't ibang misyon. Pare-pareho ang patotoo. May nakita po sila, may nakausap sila, may naranasan sila. At iisa lang po ang kanilang sinasabi, siya ay buhay. Siya ay kumikilos. Siya ay naroroon. Ito po ay hindi katang-isip. Hindi po ito alamat. Hindi po ito gawa-gawang kwento para takutin o manghikayat. Ito po ay patutuo ng mga taong handang mamatay para sa katotohanan. At ang pangalan niya po, walang iba, kundi si San Jose, ang tumatayong ama ng ating Panginoong Kristo. Sa buong Biblia nga po kung mapapansin nyo, walang kahit isang salita na direktang sinabi po si San Jose. Walang recorded speech, walang pangaral, walang liham. At sa mundo po ngayon na puno po ng ingay, kung saan ang bawat tao ay gustong marinig, gustong makita, gustong kilalanin, si San Jose po ay kabaliktaran. Tahimik lang po siya. Simpleng tao, hindi po naghahanap ng spotlight. Pero huwag kang magkamali. Ang katahimikan niya po ay hindi kahinaan. Ito po ay kapangyarihan. Dahil po sa kaharian ng Diyos, hindi ang maingay ang makapangyarihan, kundi ang sumusunod. Si San Jose po ay hindi nagsalita, pero siya po ay kumilos. At ang kanyang mga gawa ay mas malakas kaysa sa libu-libong salita. Siya po ang tagapangalaga ng ating Panginoong Kristo, asawa ng ating mahal na Beren, haligi po ng banal na pamilya. Isipin niyo po ito, ipinagkatiwala po ng Diyos Ama ang kanyang anak sa isang tao. Hindi po sa hari, hindi po sa sundalo, hindi po sa makapangyarihang lider, kundi sa isang karpentero, isang tahimik na lalaki, isang taong hindi kilala ng mundo, pero kilala po ng Diyos. At sa bawat eksena po sa Ebanghelyo, makikita niyo po ang kanyang pananampalataya. Nung sinabi nga po ng anghel na tanggapin si Maria, sumunod po siya. Nung sinabi po na tumakas papuntang Egypt, sumunod po siya agad. Nung sinabi po na bumalik, sumunod po siyang muli. Walang tanong, walang reklamo, walang kondisyon. Ganap na pagsunod. At dito po makikita na ang tunay na lakas po ni San Jose ay hindi po sa salita, kundi sa kanyang yes sa Diyos. At kahit wala po siyang sinabi, ang kanyang buhay ay sumisigaw ng isang mensahe. Magtiwala ka sa Diyos, sumunod ka, kahit hindi mo naiintindihan. Ngayon, ito pong tanong na bumabagabag sa marami. Kung tahimik po si San Jose sa Biblia, bakit siya biglang lumitaw sa kasaysayan ng simbahan? Bakit may mga santo na nagsasabing nakita nila siya, nakausap, naramdaman ang kanyang presensya? O ito ba ay imahinasyon lamang? O may mas malalim po na dahilan? Well, ang sagot po dito ay nasa tradisyon po ng simbahan. Sa pananampalatayang Katoliko po, ang Diyos ay patuloy po na kumikilos, hindi lamang po sa nakaraan, kundi hanggang ngayon. At ang mga santo po ay hindi ordinaryong tao. Sila po ay mga kaluluwa na hinubog ng matinding panalangin, sakripisyo, at malalim po na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At sa ilang pagkakataon po, pinapayagan po ng Diyos na maranasan nila ang mga pangitain. Hindi po para aliwin sila, hindi po para gawing espesyal sila, kundi para po sa misyon, para magbigay babala, para magbigay lakas, para magturo ng katotohanan. At sa mga pangitain po ito, lumitaw po si San Jose, hindi po bilang dekorasyon, hindi po bilang background, kundi bilang aktibong presensya, bilang tagapagtanggol laban sa kasamaan, bilang gabay sa gitna ng kalituhan, ama ng espiritual na buhay. At ito po ang nakakagulat. Ang taong tahimik po sa lupa ay makapangyarihan po sa langit. Ang hindi nagsalita noon ay patuloy na kumikilos ngayon. At sa bawat santo po na nakakita sa kanya, iisa lang pong mensahe niya. Hindi siya malayo, hindi siya walang ginagawa, siya
ay kasama sa laban. Now, ang unang testigo po dito ay si Saint Teresa of Avila. Siya po ay halos mamatay dahil po sa sakit. Paralisado, wala ng pag-asa ayon po sa mga doktor. Pero lumapit siya kay San Jose. At doon po nangyari ang himala. Siya ay gumaling. Hindi lang po yon. Madalas niya makita po si San Jose sa kanyang mga vision. At sinabi niya po ang isang bagay na nakakagulat. Kay San Jose, walang imposible. Para kay Teresa po si San Jose ay hindi lamang santo. Siya ay ama. Sunod po dito ay si Santa Faustina Kowalska. Sa diary nga po ni Santa Faustina, isinulat niya po ang kanyang mga encounter sa kay San Jose. Sa isang vision, kinausap po siya ni San Jose, hindi po para takutin, kundi para palakasin. Sinabi niya po, magkaroon ka ng matinding debosyon sa akin. At nangako siya ng proteksyon, gabay, lakas sa misyon. At madalas po siyang makita, hawak po ang batang Jesus. Isang paalala po na siya ang tagapangalaga ng Diyos na nagkatawang tao. Sunod po dito noong 1917 sa Fatima, may nangyaring hindi po malilimutan, ang Miracle of the Sun. Habang ang libo-libong tao po ay nakatingin sa araw, may ibang nakita ang mga bata, Francisco Marto at Jacinta Marto. Nakita po nila si San Jose, kasama po si Maria at ang batang Jesus. At ang ginawa niya, binindisyonan niya ang buong mundo. Isipin niyo po ito. Ang tahimik na santo, nagbibigay ng basbas sa buong mundo. Sunod po dito si Saint Bridget of Sweden, na kung saan binigyan po siya ng detailed vision ng kapanganakan ni Kristo. At doon po nakita niya si San Jose, hindi po bilang background character, kundi bilang masipag, mapagkumbaba, handang magsakripisyo. Isang ama na ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya. Sunod po dito si Saint Gertrude the Great, na kung saan nakita niya po si San Jose sa langit. Nakaupo sa trono at tuwing binabanggit ang pangalan ni Jesus, siya po ay yumuyuko. Isang larawan po ng perpektong pagpapakumbaba, perpektong paggalang sa Diyos. Sunod po dito si Saint Margaret Mary. Sa gitna nga po ng kanyang paghihirap ay binisita po siya ni San Jose at sinabi sa kanya, "Ako ang iyong tagapagtanggol." Sa kanyang darkest moment, dumating po ang liwanag. At last po dito si Saint Mary Magdalene de Pazzi, na kung saan po nakita niya si San Jose sa kaluwalhatian. At sinabi niya po, walang tinatanggihan ang Diyos kay San Jose. Isipin niyo po ito, ang kanyang pamamagitan ay napakalakas. Kakirs, 7 santo po ito. Iba't ibang panahon, iisa po ang mensahe. Si San Jose ay buhay sa espiritual na laban. Hindi po siya tahimik sa langit. Hindi po siya walang ginagawa. Siya ay tagapagtanggol. Siya ay ama. Siya ay sandata laban sa kasamaan. Kaya kung ang mga santo po ay lumalapit kay San Jose, ang tanong po natin dito, ikaw ba handa ka ring lumapit sa kay San Jose? Nasa sa inyo po ang sagot. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.